Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay summer update naman tayo ngayon dito sa mga succulents ko na nakatanim sa planter pipe. So isa-isahin natin guys kung ano na yung hitsura nila at yung mga kulay nila during summer time. So ngayon nga pala sa amin ay umaambon. Ayan, may mga ulan. So dito nga pala ay hindi sila nagiging rain or shine kasi itong plastic ay hindi ko siya tinatanggal buong taon. So, pinapalitan ko lang kapag nasira na yung plastic sa ibabaw, ayun, pinapalitan ko ng bago. So, umpisahan natin dito kay Sabrim. So, si Sabrim parang nagiging pinkish yung dahon niya dito ngayon. Yan, medyo marami na rin yung mga dry leaves. So, dito nga pala ako nag-cuttings ng mga Purple Delight. So, yung walang mga heads dyan, yan ay mga Purple Delight na kinatings ko at nilagay ko doon sa pot. So, eto nga palang planter na to ay gusto ko sana siyang ibaon dahil napakalapit nga niya doon sa plastic. Pero napakatigas ng lupa dito kaya hindi ko siya maibaon. So, ayan. At nagdagdag nga pala ako dito ng mga used soil na galing doon sa mga pinaglumaan ng mga succulents ko doon sa mini greenhouse. So, dito ko tinatambak yung iba. Ayan. Tapos, yung mga kinatings ko dito, nagkaroon na rin ng mga bagong babies. At ito nga palang makulay na to ay si Purple Delight. Napaka-chubby ng dahon. Ayan. Maliit siya pero chubby. So, maganda yung kulay niya dito. Ayan yung aking mga sabrim at humahaba na rin yung stem. Tapos, dito naman sa tabi ay si Topsy-Turvy na parang napaka-crowded na niya tingnan. Kasi nga, yung mga flower stalk ay hindi ko pa na gupit. Ayan. So, crowded siya tingnan. So, ayan, napakadaming niya. So, kapag kapag medyo mainit na or summer na, ayan, maglabasan yung mga niya, yung mga bulaklak niya. At ang dami din yung mga dry leaves. So, ayan. Parang hindi pa nag-bloom yung mga bulaklak niya. Tapos, dito naman, mga pretty and pink na parang orange na siya tingnan kasi nga sa sobrang init din dito at wala din silang UV cut. So, hindi ko sila nilagyan ng UV cut dito. Kaya, kapag tanghali ay tutok na tutok talaga sila sa araw. So, nakailang beses na rin silang head cut dito. Nag-head cut din ako dito nung springtime. Tapos, yung lupa dito ay hindi ko na dinagdagan. Kung ano yung dati, ganun na talaga yung lupa dito. So, medyo matigas na yung lupa niya, kaya hindi siya gaano lumalaki ng napakabilis. Tapos, eto nga pala, yung nagbouquet ay, nga pala yan? Isang stem lang siya, tapos hined cut. So, nagkaroon siya ng mga bagong suloy sa stem. Yan, para na siyang bouquet, tingnan. So, ayan guys, yung hitsura niya. And then, dito naman, dati, ang nakalagay talaga dito ay yung malaking frill. Tapos, kinuha ko, tinanggal ko at nilipat ko sa pot. Yun yung nakatanim sa malaking pot na frills ko. So, itong si Moonstone ay napaka-chubby at napakataba ng dahon. So, ito naman siya, si Agavoides crosspolidonis. Ng dahon niya, napakatigas ng dahon niya at napakakinis. Ayan. So, nagkaroon lang siya ng mga konting itim-itim dahil nga na-sunburn siya. So, ayan. At meron na siyang 3 babies. Malaki na rin siya. Ayan, yung mother plant. Ayan. So, mas malaki pa siya doon sa mother na nasa paso. Tapos, eto naman siya, si Chihuahuensis. Malaki na rin siya. At itong dalawa na parang pula tingnan ay mga Mira. Ayan. So, maganda yung kulay niya, oh. Tapos, yung mga frolifica ko dito, parang ang laki ng rosette nila dito. I-compare dun sa frolifica ko na nasa pot. Tapos, yung ko dito na sedum,
namuti na siya sa sobrang init. Ayan. So, hindi siya kumulay guys. Pumuti siya dahil sa sobrang init. Tutok na tutok siya sa, direct sunlight. Kaya, ayan. Tapos, eto naman siya, si Mibina. Ayan. Ang ganda ng kulay ng dahon niya sa gilid. Pumupula pa rin kahit summer na. So, eto nga pala ay, lang to siya. Maliit na Mibina yung nilagay ko dito. Tapos, ayan, nag-anak-anak na lang siya. Tapos, ito naman siya, si Merine. Kumakapal na siya. Tapos, si Pachyphytum compactum. Ito, matagal na siya dito. And then, mga sedum. So, ang sedum din, nakakadagdag ng yung parang lush sila tingnan. Kasi nga, yung sedum dumadami siya. Tapos, ito naman siya si Titubans. Dati kasi naglagay ako dito ng Titubans, kaya lang naglagasan siya. So, parang na lang siya, galing sa dahon, tumubo. And then, ito naman si Mira na medyo malaki na rin. Tapos, mayroon siyang 2 babies. At, ito naman si Little Beauty. Ayan, mapula si Little Beauty dito. Maganda yung dahon niya, mapula sa gilid. Ayan, kahit summer, pumupula pa rin siya. Tapos, ito naman si Blue Jelly Beans. Kung napansin niyo yung tip ng dahon niya, pumupula. Ayan, summer na summer, pero pumupula yung tip ng dahon niya. Nung nakaraan talaga, hindi naman mapula yung tip ng dahon niya. Medyo siya, medyo nagiging dilaw yung dulo ng dahon. So, ngayon, napansin ko, ayan, pumupula yung niya, tip. At ang chubby ng dahon niya, hindi siya leggy. Ayan. Ang chachabi ng mga dahon nila dito. So, sa ngayon, hindi pa rin siya nakalbo kasi yung mga nilagay ko dito dati, laging nakakalbo. Tapos, ito si ulit, Merine ulit. Ayan, ang chubby ng dahon. Tapos, dito naman ay, mga Sabrim tsaka Peach Boy. So, ito nga pala si Peach Boy, last year ay lumiit yung rosette niya kasi kinain ng uod. So ngayon medyo lumaki na siya at medyo matigas na yung dahon niya. Yan, maganda rin yung kulay ni Peach Boy dito. Tapos ito si Frolifica, ang laki ng niya, rosette niya dito. Ang chachabi nila. Tapos ito naman siya si Sabrim. So last year nga pala or mga bandang autumn, ayun. Nagtanggal nga pala ako ng mga babies dito kasi nga kinain ng langgam yung stem ng babies, yung nakakonect dun sa mother plant, kinain ng langgam. So, nasira sila. So, kinolekta ko na lahat yung mga babies. So, ito ay mga bagong babies niya. Ang dami niyang babies. Meron pa dito. Yan, nakatago. So, ang bilis lang talaga niyang mag-baby. Tapos, ito naman siya si Fire Pillar. Maganda rin yung kulay niya dito. So, ito nga pala siya ay galing doon sa ginawa ko dati na succulents garden sa bukid. So, dito ko siya nilagay. Tapos, itong dalawa naman, si Santa Luis tsaka si Pink Frill. Ayan. So, itong si Fire Pillar, napakalaki na niya. Oh. Lumalaki din pala siya ng ganito kalaki kapag direct sa ground siya. Ayan. Diba? Sobrang laki niya dito. Pati yung isa din. So, 2 heads nga pala sila. At ang ganda ng kulay niya, pumupula din. Kahit summer, ayan, pumupula pa rin yung kulay niya sa dulo ng dahon. And then, eto naman dito, si Dendra Jam. Ayan. So, eto nga pala ay mga, lang to siya, 3 heads nilagay ko dito. So, ayan, kumakapal na siya. Ang bilis niyang kumapal dito ngayon. Ayan. So, ayan, dumadami na siya. Tapos, yung mga dahon niya na galing dun sa flower stalk, nilagay ko lang din dito at may mga babies na. Ito, oh. Yan, may baby na. Tapos, ito naman siya, dahon sa, galing sa flower stalk din, ni Takasago no Ukin na. Yan, may baby na rin. Tapos, napansin ko dito sa Takasago no Ukin ako na yung stem rot niya kadalasan nanggagaling doon sa flower stalk. Eto, dito siya nanggagaling.
Tapos, buti na lang ngayong taon ay so far okay pa din siya. Yung mga lumang flower stalk, kasi matigas siyang tanggalin. So, hinahayaan ko lang. Minsan, nagkakaroon siya ng stem rot. Yung nakakonect pa yung flower stalk niya. Ayan. So, ngayon buti na lang ay hindi pa rin siya nagkaroon ng sakit or yung nangitim-ngitim yung dahon. So, ganyan nga pala yung kulay ng dahon niya sa malapitan. Ayan, nagpipink-pink. Ayan. So, kahit summer, maganda yung kulay niya. Ayan. So, pinky-pinky pa rin yung dahon niya. At hanggang ngayon, okay pa rin siya. Malaki pa rin. Tapos, may mga babies na rin siya. Medyo marami-rami din siyang mga babies ngayon dito. Yan. At hindi ko pa sineparate yung baby. So, baka soon is tanggalin ko yung baby, i-harvest ko. Tapos, ito naman siya si Robra. Napakapula ni Robra kahit summer. Yan, ganito yung hitsura niya. Medyo marumi nga lang yung dahon niya kasi nga sa talsik ng ulan. Pero ayan, kitang-kita pa rin yung pagkapula ng dahon niya. At medyo marami din siyang babies. Tapos, itong isa dito, hindi ko alam bakit lumiit yung ano niya. Parang nasira yung rosette ng baby dito. Yan, napaka-dark ng pagkapula ng dahon niya. Tapos, eto nga pala si Pink Frill. Meron nang nagka-stem rot dito. Yan. So, tanggalin natin tong may stem rot. Para hindi na kumalat sa ibang succulents. Napakatigas tanggalin. Ayan. So, natanggal na. So, itong isa is parang okay pa rin. So, at ang dami rin yung mga dry leaves. Nagtanggal din ako dito ng dry leaves. Mga siguro 1 month ago na. Ngayon, yan, ang dami na naman yung dry leaves. So, napaka-crunchy ng dry leaves niya. So, siguro ito tanggalin ko na rin to siya soon. Palitan ko ng ibang succulents. Yan, dami niyang dry leaves. So, ito naman yung ayusin ko pagdating ng autumn. After mag-summer, siguro mga late summer, ayusin ko na naman to sila. Tapos, ito mag-harvest tayo neto kasi naipit na siya dito sa gitna. I-harvest na lang natin. Yan, ang dami din yung mga dry leaves. At nagkaroon na siya ng stem rot, yung nakakonect sa mother plant na stem. So, ayan. So, may mga snail. Ito. May 2 snail dito na nagtago. So, ayan guys. Ito rin sila, kumakain din to sila ng stem ng mga succulents. So, ayun, ayaw ko talaga silang, pumunta sila sa mga succulents ko. Pero ngayong taon, parang konti lang yung snail na nakikita ko. Hindi katulad last year na ang dami. Tapos, ayan, i-harvest na rin natin to. So, ito is, itanim ko na lang siya sa pot. Yan. Meron na tayong 3. So, ayan, medyo malaki na rin. At maganda yung kulay niya. Yan, may mga prickles siya sa dahon. So, yan, mayroon ng bakante dito banda. At ito naman siya, si Apus. So, medyo malaki na rin yung apus ko dito. At ayan nga, dahil hindi ko na masyadong inaasikaso, ang dami na rin mga damong tumutubo. Ayan. So, ayun, naisip ko na baka sa pagkatapos ng summer ay eto naman yung ayusin ko kasi yung sa mga succulents ko sa loob ng mini greenhouse ay kariripat ko lang nung spring. So, eto naman yung ko. At may baby siya, si Mira. So, si Mira, maganda din si Mira. At ang bilis din yung magkaroon ng babies. Ayan, ang dami din yung babies. Nung tinanim ko siya dito, wala pa siyang ganyan kadaming babies. So, ayan si Apus. Maganda pa rin yung kulay niya sa gilid ng dahon. At ito namang si Robra ay padami na rin siya ng parami. Ayan. At mayroon tayo ditong na-harvest na 3 Echeveria. Ayan.
So, yun lang guys ang latest update natin dito for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!